So, hello guys, today is Monday. Kamusta naman ang mga araw nyo kahapon? Ako, kung ako tatanong ninyo ito, napipil ang homesick. Char! So, ito na nga, this is the day nung August 9 at saka 10 ay nagkita kami ng aking darling. So, yun nga, bali, nag-tour sila dito nung August 8 na sila dumating dito sa Hong Kong. So, yun nga, i-share ko lang sa inyo yung aming pagtagpo na super excitement at alam mo, nakakalungkot din kasi bitin. So, yun na nga, nung araw na yon, nung August 9, ay pinuntahan ko siya sa Tsim Sha Tsui kasi nga, dun sila naka-check-in sa The Lux Manor Hotel. So, bali nga, sabi ko, nagpaalam ako dun sa amo ko. Luckily, napakaswerte ko talaga sa amo ko kasi nga, binigyan ako nga ng napakabait. So, alam mo yun, parang nahihiya pa ako magsabi na, ay, nagdadalawin ito, baka hindi ako payagan. So, sabi nga niya kasi, kapag may gusto ako sabihin ko sa kanya, at yun nga, kung kaya niya may mapagbibigyan. So, ayun nga, sabi ko, ma'am, darating dito yung aking asawa. Sabi kong ganyan, magtutur sila dito. So, alam mo yung excitement, siya pa yung tuwan-tuwa, guys, na sabi niya, oh, sige, magkita kayo. Sabi niya, ganyan, papayagan ka ng Saturday at saka Sunday. Kasi ang katwiran niya, yung mga ganung pagkakataon, sabi niya, hindi pinapalampas. Sabi niya, ganyan. Sabi nga niya, alam mo yung natutuwa ako nung sinabi niya na ayaw kitang magiging malungkot, gusto ko lagi tayong masaya. Yun yung lagi niyang sinasabi sa akin na ayaw ko nang malungkot, gusto ko laging masaya. At saka kung ano yung nasa loob mo, sasabihin mo kasi mahirap daw yung ganon. So yun nga, napaka-thankful ako kasi nga binigyan ako ng ganitong amo na napakabait, super. Alam mo ba, nung bago ako umalis ng bahay, binigyan pa ako ng 100 na pan-top up sa aking octopus. So yun nga, nagpapasalamat nga ako at talagang super, wala na akong hilingin pa, guys. So yun nga, bali umalis ako ng bahay is August 9, tanghali, at nakipagkita nga ako sa aking asawa. Pinuntahan ko nga siya sa Tsim Sha Tsui. So at that time, this time pala, ay napuntahan ko na siya dun sa hotel. So bali naglalakad na kami nitong time na to kasi nga ito ay late upload na kasi nga kahapon hindi rin ako wala akong ganang maggawa ng video tsaka voice over kasi nga napil ko nga yung homesick, guys. Diyos ko, ano ba yan? Mas napil ko yung homesick ngayon kaysa nung bagong dating ako dito kasi bali wala pa naman akong 1 month dito sa Hong Kong eh. So bali parang alam mo yung masama pa yata yung nagkita kami ng aking darling. Basta alam ko na homesick namiss ko lahat, ano ba yan? So yun na nga, guys, ito nga pala nung August 9 yung sabi ko nga ay ko napakainit, sobrang init. Pero kahit na mainit, alam mo, hindi namin naramdaman yung init kasi nga alam mo yung excited na first time niyang makarating dito ni babe. First time niya dito sa Hong Kong at saka first international travel din niya. At salamat din dun sa mga taong sa kanya nagsama. Yun. Basta thankful ako sa kanila. Thank you kasi naisama niya siya dito sa Hong Kong. Alam niyo, opportunity na makarating siya dito na kahit konting sandali is nagkasama naman kami. Sobrang pasalamat sa Diyos kasi nga nagkaroon kami ng time na alam mo yun, dati sa Pilipinas lang kami nagdi-date pero ngayon ito na sa ibang bansa na kami nag-date. So, yun nga, that time, wala kaming ibang mapuntahan kasi nga, super init. Hindi pa kami dito, dyan sa pinuntahan namin yan, bali dyan sa labas niyan, is talaga meron yung, alam mo yung ng Hong Kong, yung matatanaw mo. Basta maganda. So, sabi nga na, babe, may napakainit. Punta muna tayo sa yung malamig yung So, dito sa Hong Kong Museum is full air condition, so super lamig. So yun nga, naisipan namin dito muna tumambay, ikot-ikot sa Hong Kong Museum. At this time nga, guys, sobrang dami din tao nung August 9 kasi Saturday yun. Merong ganap, meron daw mga mga Chinese dito sa Tsim Sha Tsui. Basta may ganap sila. So kaya ang daming tao nung that time. So August 9, sabi ko nga, pagkatapos nito, sabi nga ni babe ay hahanap muna kami ng matutuluyan kasi nga, ayun nga, sabi ko nga kanina, pinayagan nga ako ng amo ko na matulog sa labas. So nag-iisip kami kung saan mag-check-in na hotel kasi dito nag-marathon na nga kami sa Tsim Sha Tsui. Halos naggala-gala na nga kami kahit sobrang init. Kaka-check ng mga kung yung mga hotel na pwedeng pag-check-inan. Actually dito sa Tsim Sha Tsui is marami din mga cheapest na hotel na pwede mong tulugan.
yung alam mo, kung nagtitipid ka, sobrang dami daw dito sa Gym Sachet na mga murang hotel. So, yun nga, naghahanap nga kami. At napakaswerte naman. At talagang wala kaming nahanap. Sobrang alam mo, ang sakit na ng mga binti namin. Kasi nga, hindi na nga kami nagsakay-sakay. Kasi sayang lang din naman. Kasi, dito sa, more on walk ka talaga dito sa buong Gym Sachet kasi nga halos sa dami din ng tao naglalakad, sobrang dami talaga, siksikan, lalo na pag dito, siguro dito pag December, Diyos ko, napaka-crowded kasi way back 2019 naranasan ko din mag-tour dito nung 2019 December yun. Grabe, sobrang dami, alam mo talagang siksikan talaga. At ayun nga, after nito, lumabas na kami ng Hong Kong Museum. Gala ulit marathon, kahit sakit na sakit na ng binti. So, nagmerienda nga muna kami, nagpalamig din muna kami sa Starbucks, nagdadit ng medyo malamig-lamig. At habang nakatambay nga kami sa loob ng Starbucks, nag-iisip pa rin at nagtatanong-tanong kung saan nga meron pa. Kasi no choice, wala na din naman kaming nahanap dito sa loob ng Gym Sachet. So, nagtanong-tanong ako sa mga kakilala ko kung saan pwedeng meron. So, may nag-recommend sa wag na daw kami mag-book ng dito sa may Gym Sachet kasi nga, ayun nga, fully book lahat ng hotel kasi may ganap mo yung araw na yun ng August 9. So, ayun nga, naisipan namin na magpunta ng Mongkok. Doon kami guys, napapunta sa Mongkok. So, yun nga, after ng Gym Sachet, nagpunta kami ng Mongkok. Bali, nakaalis nga kami ng Gym Sachet is gabi na nga rin at kami nga nag-dinner muna. Sabi ko nga, mag-dinner muna tayo bago tayo pumunta ng Mongkok. So, ayun nga, nakahanap din kami sa Mongkok. Sabi ko nga, Lord, anong oras na gabi na? Siguro mga alas 7, hindi pa kami nakakapag-book. Pagod na rin ako, sakit na ng binti ko, kakamarathon. Ikaw ba naman? Mula alauna hanggang alas 7, hanggang alas 8 na yata kami nakarating ng Mongkok pala. Kakahanap ng hotel. So, yun nga, luckily, nahanap nga namin yung hotel na kung saan kami mag-check-in. Mura lang din guys yung pinag-check-in na namin. So, sabi ko nga kahit ganun na lang, at least makapahinga kami ba. Ayun, sa Mongkok nga kami nakapa-check-in. At after nga noon, bali sabi nga ng hotel is, ang check-out is 11 o'clock. Pero okay na rin yun, 11 o'clock, nakakapahinga kami. So yun guys, after na maka-check-in nga kami sa Mongkok, at doon pala sa Mongkok is, nga pala guys, first time ko din makarating ng Mongkok kasi nga, pareho naman kami first time dito sa Hong Kong guys. So, yun nga, nakarating kami ng Mongkok. Bali, nung gabi, lumabas kami pagka-check-in namin. Ang daming andun pala yung mga bilihin, mga murang bilihin. Ang daming tao. Alam mo yung, parang nandun lahat ng parang street market siya. Andun lahat, tas ang mamura ng mga bilihin doon. Tapos, may nag-alok pa nga sa amin yung stop toys. Nung unang tinanong namin, 120. Tapos sabi nung Chinese, sige, na lang, 80. Hanggang sa ginawa niya ng 60. Pero hindi rin naman namin binili. Nagtanong lang. At ayan nga guys. So, ang dami mga dito yung street market. Sinasabi nila dito yan sa Mongkok. So, yun nga. Bali, nag-ikot-ikot nga kami dyan hanggang alas 11 ng gabi. Dito is alas 11 nagsasarado yung mga mall. Ayun nga, nakapasok pa kami sa isang mall, nagtingin-tingin din ng mga sapatos, pero hindi muna kami bumili kasi wala pang pambili guys. Wala pang ipon. So yun nga, after nung kinamagahan dito sa pagka-check out namin, nag-check out kami ng mga 10 kasi nga para may mapuntahan naman kami. So nagbalak nga kami na pumunta ng Quarry Bay, doon sa pinag-shootin ng sinasabi nilang Monster Building yun ay yung Chalk Building, pinag-shootingan ng mga pinag-shootingan ng mga movies kagaya ng Transformer, doon sinutingin sa Monster Building, at saka yung pelikula ni Alden at saka ni Catherine, yung Hello, Love, Goodbye. Yun, pupuntahan namin ngayon doon. Bali, napuntahan ko na dati ito pa noong 2019, pero limot ko na nga din guys kung ano yung lugar. So, bali, tinanong ko lang, search ko, at salamat sa Google na search ko siya. So, pinuntahan namin ayun nga, nasa Quarry Bay siya. Bali, paglabas nga namin ng MRT, naglakad pa kami papuntang. Bali, yung
Kings Road na yan, is isang street lang yan. Ayun, makikita mo agad yung, yun nga, yung sinasabi nilang Monster Building. So, bali, ito yun lang yung nung araw na yun nga, August 9, nag-marathon kami. Tapos pagkagising nga naman ng August 10, Sunday, ayan. Yan pala yung unang napupuntahan namin, yung Monster Building na yan. Pero, kahit saglit lang kami dito, at least na-enjoy naman namin, nakita namin yung Monster Building na sinasabi nila na one of tourist spot destination din dito sa Hong Kong kasi nga mahalaga. Alam mo, old building na to, so napakasimpleng building lang na ito, pero round siya ng ganyan, maganda siyang tingnan talaga. Alam mo, napaka-instagrammable niya pag tinitingnan sa mga video, sa picture, ang ganda ako yan. So ayan, pasalamat ako kasi narating yan ni babe. So after nga yan, dito kami na masyal yan. Yan yung sinasabi ng Monster Building. So, after nga nito, kami ay nagbalak mo ng mag-lunch. So, walang iba kami makitang makainan. So, nag-McDonald's na lang kami. At ayun nga, habang kumakain nga kami, nag-chat nga yung kasama niya. Tinatanong siya kung sasama siya ng papuntang Macau. Sabi ko, nag-decide na lang din ako. Pinanatag ko na lang yung loob ko. Naisip, sabi ko, sama ka na lang para makarating ka ng Macau at isa pa para ma-enjoy mo yung moment. So, pero sa nararamdaman ko, pero parang ayun na yung homesick naramdaman ko na kasi kakahiwalay na kami siya papunta ng Macau. So, yun nga, bali sabi ko nga, kung aalis ka, uwi na lang din ako para makapagpahinga that time. So, yun nga, nagpunta na. So, yun guys, nag-iwalay na nga kami at hanggang dito na ang aking video. Salamat sa panonood!